Our topic this evening, mga kapatid, ay makukuha sa Revelation chapter 2, verses 8 to 11. God's comfort to His persecuted church. Now, kung tingnan nyo sa Bible, mga kapatid at mga kaibigan, ang persecution ay mula pa noong pagsimula ng pagkakasala ng tao. Si Adan at si Eva. Kung maalala nyo, si Abel, the righteous one, ay talagang pinatay ni Cain. And since that time, mayroong dalawang linya lang ng mga tao. One from the line of Abel, of course, yung mga taong tunay na nanampalataya at yung hindi tunay na nanampalataya. So sa history makikita po ninyo na ang mga tunay na mananampalataya ay talagang pinag-uusig nitong mga hindi tunay na mananampalataya. Whether they be a nation like the nation Israel, when they are living righteously, then persecutions come. And then of course, when the time of Christ, alam po ninyo yan, Christ was severely persecuted. And then of course, sa life ni Apostle Paul at sa mga iba pang mga mananampalataya. Kaya nga doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, sabi po doon, yes, and all that will live godly in Christ Jesus will suffer persecution. So don't marvel, beloved in the Lord, when you are living in a righteous life, that you will be persecuted. Ganun po talaga yon. And subalit, tingnan din nyo sa history, there was a time na humina o nag-subside ang persecution. Hindi na masyado. And during that time, the Christians become so lax, so complacent, at ito na nga, ang pag-aralan natin, actually, one of the stages ng tinatawag church age, a stage wherein persecution was really severe. On the latter part of, the history, pag medyo malapit na ang pagdating ng Panginoon, magsisimula again itong mga, persecutions. Then, in the day or in the time, on the period of tribulation. So, mahalaga po talaga na pag-aralan natin ito, mga kapatid. But our focus is on God's comfort to His persecuted church. So we start reading. And to the angel of the church in Smyrna, write, this thing says the first and the last, who was dead and came to life. I know your works, tribulation and poverty, but you are rich. And then I know the blasphemy of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes shall not be hurt by the second death. Dalawa lang, mga kapatid, sa 7 mga pinasulatan ng Diyos kay Apostol Juan na mga local churches during that time, dalawa lang ang wala ng comments or condemnation ang Panginoon. Isa po ito, the Church of Smyrna. Ang kasi sa mga kadahilanan, mga kapatid, dahil ito nga na Church of Smyrna, they stood their ground in spite of persecution. Kahit na mahirap ang kanilang kalagayan at sila ay pinag-uusig, they stood their ground. And so, they need the comforts from the Lord Jesus Christ. Ang galing, mga kapatid, kasi tatandaan po ninyo, whenever we are attacked
by Satan and all his agents in this world, let us not forget, before they, go against us, they have first go against the Lord Jesus Christ. Okay? Because they hated Christ, and so they will persecute those whom Christ are identified with, His people. Okay. So, tingnan po natin ang first, o ang condition po dito, the condition of this church. Sabi ng verse 9, they were under persecution for their faith. I know your works. Andiyan na naman po ang phrase po na yan, I know your works. Okay? So, tatandaan po ninyo, when God says, I know your works, hindi lang po yung accomplishment po natin. Maging ang ating mga hindi na-accomplished at maging ang ating mga, mga failures at maging ang ating motives. Alam po ng Panginoon, He is the God who has that all-seeing eye, omniscient and all-knowing God. Okay. Then word tribulation. Ito na ang persecution and poverty. But you are rich, and I know the blasphemy of those who say they are Jews and are not, but are synagogue of Satan. So they were under that persecution. At ito ang sabi ng Panginoon sa kanila sa verse 10, do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison. Grabe, no? Ang pampinuno is Satanas, of course, that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. From these two verses, mga kapatid, makikita po natin, una, ito sila ay mga naghihirap, pero they are staying or standing on their grounds, nananatili sila sa katapatan sa Panginoon at nananatili sila sa pagtayo sa salita ng Panginoon, though sila ay naghihirap, kaya sila pinag-persecute. They are being persecuted. They were materially poor and yet spiritually rich. Ang ganda nito mga kapatid. So itong Smyrna, the Church of Smyrna, pagamat ito ay na-situate doon sa isang syudad, ito na nga na syudad na mayaman na syudad, and yet itong Church of Smyrna, maliit lang po sila. Maybe kukunti lang ang miyembro. At tingnan mo, materially, physically, ay talagang mahirap nga po sila. Sa tingin ng tao, failure po sila. Subalit sa tingin po ng Panginoon, they were spiritually rich. Okay? I know your works, tribulation and poverty, but you are rich. So in-enclose ng Banal na Espiritu itong phrase, but you are rich. Not only for them, but also for us. Kasi kung tunay ka po na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, mayaman po tayo. Mayroon tayong mga hindi kayang bilhin ng salapi. Di ba? Paalala po sa inyo ang sinabi sa Ephesians 1:18. Kailangan makita po natin ito. Prayer ito ni Apostle Pablo. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling. What are the riches of the glory of His inheritance in the saints? At kung pag-aralan po ninyo yan, marami mga kapatid, pagbulay-bulayan lang po ninyo yan. For example, yung forgiveness, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hindi mo yan mabibili ng salapi. Hindi mo yan makukuha sa mga butika, hindi mo yan makukuha sa mga department stores. Nandyan lang yan kay Jesus Christ. And yet, we are forgiven. Kaya nga sabi ng Ephesians 1:7, sabi doon, in whom, sabi na, you have redemption. Diyan kay Kristo, mayroon tayo ng katubusan, the forgiveness of sins. We have, hindi po magkakaroon. At talagang, positionally, mayaman po tayo sa harapan ng Panginoon. Anak po tayo ng Diyos. Kaya hindi dapat na magulumihanan ang mga tao kung sila ay naghihirap. Ang mga churches na sa kasalukuyan ay talagang mayroong paghihirap materially. Marahil ang ibang mga mananampalataya ay na-defocus na. Na-defocus na. Iba nga, na-defocus na. Hindi na doon sa
tinatawag eternity-connected activities or functions and motivations. Hindi na. They were so concerned and engrossed with material things. Kaya baka ang iba, nakaligtaan na nila that they are to support the churches. Parang ganon, di ba? Kaya mayroong siguro mga pastors na they are experiencing this physical and material poverty. God's advice to us, God's comfort to us, don't be discouraged. We are rich in the eyes of God. Okay po? Tandaan po ninyo yan. Though we are persecuted, though we are experiencing material poverty, yet we have the encouragement from the Lord. We are rich. Now, titignan po natin itong mga persecutors po nila. Who were their persecutors? First, of course, the devil ang pasimuno. Pero may ginagamit po si Satanas. Ginagamit niya itong mga religious leaders. Itong mga peke na mga Hudyo sa sitwasyon ng mga taga-Esmirna, mga peke na mga Hudyo. And of course, sa sitwasyon ng Panginoong Jesucristo, kung naalala po ninyo, yung mga Farisiyo, yung mga Sadusiyo, bagamat sila ay hindi nagkakasundo doon sa kanilang doktrina, pero nagkakasundo sila sa pag-persecute sa Panginoong Jesucristo. Ganun po yun sila. And then, of course, alongside with them, of course, ang mga politicians. Mamaya, discuss din natin yon. So the devil using his religious leaders, these are fake Jews. Sa panahon ni Apostol Pablo, ganun din. Itong tinatawag mga Judaizers. And then, of course, ating kapanahonan ngayon, mayroon din itong mga remnants o sabihin natin mga generations. Hindi lang ninyo alam. Mga generations ng mga Pariseo. Marami yan. Sa Pilipinas lalo na. Marami. At sa mga, RC dominant countries ay talagang marami po yan. And so, ito nga po ang makikita natin na picture. Smyrna is a picture of a persecuted church wherein ang isa sa mga persecutors po nila, religious people. Mga peke na mga Hudyo. So, as it was in the time of Christ, so also in their times, in our time. Yan po ang truth na dapat makita po natin. Ang mga relihiyon, sinasabi ko po yan sa inyo, na talagang very blatant, ang mga relihiyon ay talagang pinundar po ito ni Satanas. Pinundar po ito ni Satanas para siluin sa isang bitag ang mga tao. At hindi natin kailangan ng reliyon para tayo makapasok sa langit. In fact, ang word na religion itself, na binanggit sa James chapter 1, verse 27, alam po ninyo, it was so misunderstood. Talagang hindi naunawaan ng maraming tao. Ang sinasabi doon na religion sa James 1:27 is not about an organization per se, but a working from the inside out. An expression of what had happened inside. That's the Greek word treskeia. Pero ngayon, pinalitan yan na anong relihiyon mo? Organisasyon yun. Ang tinatanong. And then, pag hindi ka kasapi nila, parang itsaper ka. But mga kapatid, again, I want to emphasize, what we need is not a religion, but a relationship. A proper biblical relationship with the Lord Jesus Christ. Okay, so, siguro ko naman, naintindihan na po natin ito, karamihan po sa inyo. So, ito po, ang persecutors. Fake Jews, sino ito? They were not real descendants of Jacob. Nag-embrace lang po sila ng Judaism. Hindi po sila lahi talaga na nagsimula kay Jacob. Alam naman po ninyo, si Jacob nagkaroon ng 4 na asawa, then he became a Christian or a believer, and then he was turned to become Israel. His name was changed to Israel. At itong Israel, yun yung ang tinawag ng Panginoon na bansa. Mayroon itong 12 tribes si Jacob, 12 mga kalalakihan, at 1 babae. Doon sa 12 tribes na yon, doon makikita o natitrace ang tinatawag nating lahi ng mga Israelites.
Okay? Lahi ng mga Israelites. In particular, itong mga Hudyo, galing naman ito sa word na Judah. Galing sa word na Judah, which is one of the tribes of Israel. So, ito mga fake Jews, mga kapatid, hindi po tunay na mga Hudyo. Hindi mga tunay na Hebrew Israelites. They are not. Nag-embrace lang po sila ng Judaism. Ang ganda siguro kung mag-test na i-test nga ang karamihan o lahat ng mga tao para makita kung ano ang kanilang lahi. Okay? Mayroong ganyan yan sa technology. Anyway, they were actually Gentiles who occupied Jerusalem even until today. Okay? So may mga verses tayong gustong i-focus muna and then maya-maya balik tayo doon sa comforts. Now, Genesis 10, 2 and 4, sabi dito, the sons of Japheth were Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshach, and Teras. The sons of Gomer were Ashkenaz. Now, in-highlight ko agad ang Ashkenaz kasi pag ilagay nyo yan sa search engine ninyo, i-google ninyo yan, at makikita nyo agad kung saan galing ang Ashkenaz. Germany po yan. And alam natin, Europe po yan. Rifat and Togarmah, that's Turkey. The sons of Javan were Elisha, Tarsis, Kittim, and Dodanim. Now, itong panahon na ito, mga kapatid, dinivide po ni Noah ang sanlibutan sa kanyang tatlong anak. Alam naman niyo, tatlong anak ni Noah na mga lalaki, of course, si Shem, si Ham, at si Japheth. So, dinivide itong buong sanlibutan. Ang portion na inukupa nitong Gentiles o itong si Japheth ay ito pong parte ng Europe. Sabi dito sa verse 5, from this, the coastland peoples of the Gentiles were separated into their lands. Everyone according to his language, according to their families, into their nations. So mahalaga pa, minsan-minsan, tukuyin po natin ang tungkol sa geography. Biblical geography. And then of course, a little of history. Ganun po ang approach po natin. Now, sabi sa Luke 21:24, ito pong sabi, and they, close parenthesis, akin yun for emphasis, and they, the true Jews, will fall by the edge of the sword. Ang nagsasalita po nito ay ang Panginoong Jesucristo. Kaharap po niya ang mga apostles niya. At sinasabi niya ang mangyayari sa kanila at sa kanilang lahi. Sila na mga Hudyo will fall by the edge of the sword. At talagang nangyari nga po yun. Bumagsak nga po sila sa Roman Empire. So mayroong 70 AD, siege of Jerusalem. Actually, several series po yun ng siege hanggang finally bumagsak nga po ang Jerusalem. And be led away captive into all nations. At nangyari nga po yun sa kanila. Nangyari po sa kanila. They were scattered all over the world. And Jerusalem will be trampled by Gentiles. Nangyari nga po yun. Hindi lang sa panahon ng Roman Empire, kundi maging sa ating kapanahonan ngayon. Tingnan nyo ang verse. Until the times of the Gentiles are fulfilled. Kung ang mga Bible scholars ay talagang maingat lang mag-interpret po nito, until the times of the Gentiles are fulfilled, alam po natin, hindi iyan sa ating kapanahonan nagtapos. Kaya itong mga nagsasabi na itong mga Hudyo na nandyan ngayon, ito na ang mga tunay na Hudyo, dahil kiniklaim po nila 1967 daw, yun na nagsimula na bumalik ang mga Hudyo sa kanilang tunay na lupain. Well, history will prove that they are not. And of course, mayroon tayong discussion ito, pag-usapan natin mamaya. Fake Jews will occupy Jerusalem until the times of the Gentiles, while true Jews will be brought back to their land when Christ comes and reveal himself to them. Okay? So, true Jews that were led away captive will be brought back to the land of Israel when they repent. Ito ang kondisyon. When they repent and accept Christ as their Messiah, then they will be brought to the land. Okay? Saan po galing ang truth niyan? Dito po sa Deuteronomy.
Sige po, basahin po natin. Deuteronomy 30, starting from verse 1. Now it shall come to pass when all these things come upon you. Itong all these things, yung sinasabi ng Bible, the curse and the blessing. You read the context dyan from verse chapter 28, 29, and 30. Now it shall come to pass when all these things come upon you, the blessings and the curse which I have set before you, and you call them to mind. And maalala nila. Among all the nations where the Lord your God drives you. So, nandun na sila sa iba't ibang mga bansa, and then, maalala nila ito. Kaya pala nangyayari sa atin ito, kasi iniwan natin ang Panginoon. Nagkasala tayo. In fact, the big reason why they were scattered because of the rejection of Christ. Okay? Na sila nga ang nagpapako sa Panginoong Jesucristo. So they were scattered. That was according to the covenant ng Panginoon sa kanila dito sa Deuteronomy. Okay, now, sabi ng verse 2, and you return to the Lord, your God, and obey His voice. So ano nangyari? Scattered sila, naalaala nila, and then, from their hearts, bumalik sila sa Panginoon. They return to the Lord. At nagsimula silang sundin ang Panginoon. According to all that I command you today, you and your children, with all your heart and with all your soul. Ibig sabihin, makakabalik sila sa lupang pangako kung ito ang nangyari sa kanila. Sabi ng verse 3, that the Lord your God will bring you back from captivity and have compassion on you and gather you again from all the nations where the Lord your God has scattered you. Yun po ang time na pag-gather ng Panginoon o pagpabalik sa kanila sa lupang pangako. The regathering of the Jews. It will not happen until the times of the Gentiles be fulfilled. Okay? So, kailan yun? Ang times of the Gentiles, hanggang po yan sa tribulation. Ang restoration po ng mga tunay na Hebrew Israelites, mangyayari pagdating po ng Panginoon and reveal Himself to the Israelites. Nabanggit na po natin yan, they would look at Him whom they have pierced. Okay, so anyway, bakit tayo nag-insist sa mga bagay nito? Very, very important po. Hindi lang po dahil sinabi ng salita ng Panginoon, ang decision making ng isang bansa sa ating kapanahonan ngayon is very, very important. Kung tayo po ay kakampi diyan sa mga peke ng mga Hudyo, then there's a curse of that. Pero kung kakampihan po natin yung mga tunay na mga Hebrew Israelites, then there is blessing for that. Pangako yan kasi ng Panginoon kay Abraham. Okay? So, Isaiah 11:11. Dito naman makikita kung saan galing itong mga tao ng Panginoon, the Hebrew Israelites, kung saan sila galing, saan sila kukunin. It shall come to pass in that day that the Lord shall set His hand again the second time to recover the remnant of His people who are left. From Assyria and Egypt, from Patros and Cush, that is Ethiopia, from Elam, that is Iran, and Shinar, that is Syria, from Hamath and the islands of the sea. So saan galing? Hindi po sa Europe. Okay? And then verse 10 ng Zephaniah chapter 3, from beyond the rivers of Ethiopia, my worshippers, the daughter of my dispersed ones, shall bring my offering. So these are all related to the return of the Jews to the Palestine or to the Promised Land. Okay, now, for further discussions about fake Jews, please watch my previous videos on Facebook. Okay? Meron po tayo niyan. Comparison between fake and true Jews, aired on May 6, 2020. And then, How Will God Gather the True Jews, aired on May 7, 2020. Doon makikita nyo na talagang sa history, proven po sa history, hindi ang Diyos ang nagdala diyan sa mga peke ng mga Hudyo na nandyan ngayon sa land of Israel. Una, they have not repented. O hanggang ngayon, they are against Christ. Pangalawa, they did not come from those mentioned na mga places like Ethiopia. They came from Europe.
Okay? At dahil doon sa agreement doon sa San Remo, and then of course, back up by Great Britain, yun po sila na nadala po sila dyan. So, sana maunawaan po natin ito. Very, very important ito sa tinatawag geopolitical alignment. Okay, back to our persecutors. Who were their persecutors? Hindi lang po yung mga religious leaders, but the devil also using political leaders. Now, pansinin po ninyo, ang persecution under Nero, AD 67. Doon binabanggit din sa binasa natin, they would be placed in prison. So mayroong government na ilalagay sila sa prisuhan o sa bilangguan yung mga tunay na mananampalataya. And it had happened sa Church of Smyrna, it had happened sa history of the early church na talagang they were severely persecuted, especially by Nero noong AD 67. Ito pang nakita natin sa Pax Book of Martyrs. The first persecution of the church took place in the year 67 under Nero, the 6th emperor of Rome. This monarch reigned for the space of 5 years with tolerable credit to himself, but then gave way to the greatest extravagancy of temper and to the most atrocious barbarities. Grabe po ang barbarities po nito. In particular, he had some sewed up in skins of wild beasts. Grabe, no? Tatahiin ka ng skins of wild beasts and then worried by dogs until they expired. Tatakutin ka sa magitan ng mga aso hanggang mamatay ka. Grabe po ito. And others dressed in shirts made stiff with wax. Lalagyan ng wax yung mga dresses mo. Fixed to axle trees and set on fire in his gardens in order to illuminate them. Para pailawin ang garden ni Nero, sinusunog yung mga mananampalataya. Pira pa doon sa tinatawag gladiators time. Mga kapatid, those are severe persecutions. At sabi ko sa inyo kanina, as it was in the time of Jesus, so also in our time, and even in their time. Nagkakaisa ang government at ang religious leaders or religious people to persecute the real Christians. Observe sa ating kapanahonan ngayon. Kapatid, observe that. You will see that. Okay? You will see that. Lalo na kung ang leader ay hawak ng malaking relihiyon. Makikita nyo, talagang there is a lot of prejudice against Christian. Maliban na lang kung ang leader ay talagang hindi pahahawak sa malaking relihiyon. Makikita nyo, sa ating kapanahonan dito sa Pilipinas, itong ating presidente, hindi mahawakan itong mga malaking relihiyon. Kaya nga ito, sana tama ang kanyang desisyon. Of course, na nakipag-align siya, hindi doon sa mga Gentiles. Hindi doon sa mga Japetites. Okay, anyway, dito po sa comfort, God's comforts on them, verses 8 to 10. The first comfort sa kanila, do not fear them. And there was a reason that He has given so that they will not fear these people and these persecutions. Anong sabi ng Panginoon? I am the first and the last. Huwag kang matakot. I am the first and the last. Isa ito sa mga, sabi ko sa inyo, 36 titles dito sa Book of Revelation patungkol kay Jesus Christ. I am the first and the last. Ang ibig sabihin yan, He is the author and finisher of our faith. Siya ang nagpasimula. Siya rin ang tatapos niyan. Hindi tayo matakot. Kung sa ating kapanahonan, mangyari man ang nangyari sa mga mananampalataya ng Smyrna, kung ito man ay itulot ng Panginoon, remember, nandyan ang Panginoon. I am the first and the last. He is the author and finisher of our faith. He who has begun a good work in us shall perform it until the day of Jesus Christ. Nagpasimula siya ng mabuting gawain sa atin. Ilinigtas niya tayo. Hindi po siya tulog na Diyos. Hindi po nakatali ang kanyang mga kamay.
Hindi po. Kung ano man ang nangyari sa atin at mangyayari pa sa atin sa sanlibutang ito na kung saan nagkakaisa ang mga religious leaders na pinundan ni Satanas, of course, at ang mga political leaders to persecute real Christians. Huwag kayong matakot. Huwag tayong matakot. Mayroon tayong Diyos na nagkokontrol ng lahat ng bagay. He will see us through this kind of persecution. He is the author and finisher of our faith. So, we remember the verse, Hebrews 12:2, looking unto Jesus, yan ang focus natin, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross. Mga kapatid, dumaan din ang Panginoon sa mas grabe pa na persecution, mas grabe pa na suffering. But you know, he was looking to the joy that was set before him. By faith also, he was looking to that. And likewise, we should. Tayo lahat, ganyan dapat. There is a coming glorification of all Christian believers. Hindi tayo dapat matakot, mga kapatid. Ha? Kung sakali man dumating ang panahon na padaanin tayo ng Panginoon dito sa beginning of sorrows, wherein, you know, Christians will be persecuted, then huwag tayong matakot. Sinasabi ko kanina sa sister ko, sabi ko, kung hindi matapos itong problema sa COVID-19, this 2020, na hindi pa dumating ang Panginoon sa panahon na ito, between itong time natin, September and December, kung hindi pa masolve itong problema sa COVID-19 globally, sabi ko, daraan tayo sa mas grabe pang kahirapan. Di ba? Daraan po tayo. Meaning, pagbagsak ng ekonomiya na nararamdaman na ngayon ng mga bansa, kahit na ng ating bansa, ay talagang mangyari po yun. And so, alam naman natin may tinatawag yun collateral damage, domino effect. At siyempre, apektado po tayo. However, I want to assure you, by the promise of the Lord, He is the I am who is the beginner or the author and the finisher of our faith. Okay. Another comfort dito, do not fear, I am the first and the last, sabi niya, who was dead and came to life. Bakit in-emphasize ito ng Panginoon? Who was dead and came to life? God wanted us to go back to that historical event. Ang historical event na hindi pwedeng ma-deny ng tao kasi talagang tunay po na nangyari yan. Na ang Panginoong Jesucristo na walang kasalanan, siya po ang namatay doon sa krus ng Kalbaryo at tinapos ang pagbabayad ng ating kasalanan. Kaya nga, naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng pag-anib sa anumang reliyon o iglesia, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa tunay na Kristo. At itong Kristo na ito, mga kapatid, hindi po siya nanatili sa cross. 3 hours lang po siya doon. Hindi siya nanatili sa libingan. 3 days lang po siya doon. Matapos ang 3 araw at 3 gabi, siya po'y nabuhay na maguli at buhay forever. At so, with that titles na sinasabi niya, who was dead and came to life, then it is sufficient to bring us the comfort. Christ is the resurrection and the life. Kung sa panahon ng persecution, tulutan ng Panginoon na mamatay tayo, okay lang? Okay lang. Kung tunay tayo na mananampalataya, okay lang po yun. Di ba? Pero kung hindi ka tunay na mananampalataya, naku, delikado po. Kung ikaw ay mamatay sa COVID, mamatay sa gutom, na hindi ka tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, naku, walang pag-asa po yun. Tuloy-tuloy yan sa impyerno. Kaya kailangan po natin ang Panginoong Jesucristo. Sabi sa John 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Sabi nito kay Martha, I am the resurrection and the life. Hindi siya nagsabi, I was the resurrection and the life. I am the resurrection and the life.
He who believes in me, though he may die, he shall live. Grabe po ito mga kapatid. He who believes in me. Hindi siya nagsabi, kung ikaw ay magtiwala ka sa mga ginagawa mo, kung ikaw ay mabait, no? He who believes in me, though he may die, sa kung anong kaparaanan na kamatayan, COVID-19 man, kagutom man, o kung ano, yet there is that hope beyond the grave. Why? Si Christ na namatay, ilinibing at nabuhay na mag-uli, nagbigay ng katiyakan, dahil nga siya ay nabuhay na mag-uli, tayo rin ay mabuhay na mag-uli. So huwag tayong matakot mga kapatid. This is the great comfort. Ang buhay natin sa libitang ito, moment lang ito na dinadaanan po natin compared to eternity. Kaya huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot. So God's comfort on them, your persecutions are but trials of your faith. Sabi dito, that you may be tested. Okay, gagawin Satanas ang kanyang nais na tuligsain, pagpapatayin ang iba na mga tunay na mananampalataya. They will be severely persecuted. Some will be placed in prison. At ito ay tinutulutan ng Panginoon for our good and for His glory. Dahil ito testing lang, sabi that you may be tested. Anong ibig sabihin tested? Dito kasi sa persecutions, mga kapatid, makikita natin kung tunay tayo o hindi. Pag dumaan tayo sa ganitong mga sitwasyon, dito makikita natin kung sino talaga ang mga mananampalataya na talagang nakafocus ang puso sa eternity. If you then be risen with Christ, seek those things which are above and not the things upon earth. So ito na trials na dinadaanan natin ngayon at baka lumala pa ito, sabihin ko po sa inyo, dito makikita kung sino talaga ang tunay na mananampalataya. Kung sino talaga yung mga heavenly citizens. Kung ang katuwaan o kaligayahan po natin ay sa sanlibutan lang ito. Pag nawala yung mga material na mga bagay at parang magwawala ka na, parang tatalikdan mo na ang Panginoon at talagang tinalikdan mo ang Panginoon, that proves that you are not one of His. Tandaan po ninyo, testing lang po ito. Kung anumang dinadaanan po ninyo, anumang dinadaanan po natin, hinayaan po ng Panginoon, dunduaan tayo dyan for our good and for His glory. Ito ang isa sa mga talata na mag-remind po sa atin. Natapos natin ang 1 Peter. Balik-balikan nyo yun. Sigurado po ako, may makukuha ka tayong mga blessings doon. Sabi dito, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Genuineness of your faith. Paano natin malaman na genuine ang pananampalataya natin? Di ba? Malalaman mo yun pag dumaan ka sa testing. Pag dumaan ka sa testing, and yet, ang puso mo, nagpapatuloy na, Panginoon, mahina po ako, medyo natatakot po ako, medyo nag-aalala po ako sa futuro, pero alam ko, Panginoon, ikaw itong Diyos na nagligtas sa akin at nagpangako, you will never leave me nor forsake me. So, Panginoon, palakasin mo lang po ako, I want to be faithful. Doon mo makikita, genuine ang iyong pananampalataya. Ito ay kalintulan daw, ang trials ay kalintulan ng paglalagay ng ginto doon sa crucible of fire. Na kung saan, doon, hindi po yun para sirain ng ginto, kundi para malaman kung talagang tunay na ginto ngayon, nahawak mo na yung ore, kasi doon, nagsisiparate ang tinatawag dross at saka yung tunay na ginto. Kaya ganun din po mga kapatid. Makikita mo ang mga tunay na mananampalataya. Sa ganitong panahon ng kagipitan, makikita mo kung talagang heavenly minded sila. O baka nakatali pa, nakalibing pa ang mga paa
sa sanlibutan ito. Ayaw iwanan ang sanlibutan. Pag dumating ang Panginoon, nako, malalaman natin kung talaga sila nga ay makasama sa rapture o hindi. Ang point ko mga kapatid is, let us examine ourselves. Are we genuine? Ha? Baka biktima lang tayo ng easy receivism, easy believism. Basta lang tumanggap sa Panginoon, pero hindi naman kilala ang Panginoon. Gustong mapunta sa langit, pero ayaw sa may-ari ng langit. Ay nako, sa panahon ng kagipitan, doon mo malalaman kung talagang you truly love the Lord. More than these things. Okay? At kung ito ay dumaan sa trials, dumaan po ito at napatunayan na genuine ang ating pananampalataya, then it will be to the praise, honor, and glory pagdating po ng Panginoon. Grabe po. Kaya ito, it's for our own good. Huwag tayong matakot. It's for our own good and for His glory. And then lastly, the comfort here is there is a crown of life to the faithful. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Itong crown of life, mga kapatid, hindi po ito eternal life. Iba yung eternal life sa crown of life. Ang eternal life, libre po yan. Hindi po yan natin tinatrabahuan. Hindi po yan ibinibigay dahil dumaan ka sa persecution at nakalagpas ka, naging matapat ka, kaya binigyan ka ng eternal life. Hindi po eternal life. Crown of life ang ibinibigay. Ito naman ay tungkol sa paghahari sa kaharian ng Panginoon. Meaning, those who pass the test, they are found to be genuine Christians and that they were faithful. Naging matapat sila, naging loyal sila sa Panginoon. Mga kapatid, we will reign with Christ. If they suffer, we shall also reign. If we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, sa panahon ng sufferings, we deny Christ. Dahil mas gusto natin ang temporal na mga bagay, He also will deny us. Not of eternal life, He will deny us of the kingdom. Tandaan po ninyo, maghahari po ang Panginoon sa liputan ito, literally. Dapat ngayon pa man, naghahari na po siya dito sa atin. Kung hindi po siya ang naghahari sa ating buhay, meron ibang naghahari po dyan. Remember, if we are true believers of Christ, we are translated delivered from darkness and translated into the kingdom of His dear Son. Nandiyan na po tayo sa kaharian ng kanyang bugtong na anak. Our allegiance and loyalty must be only to the King of Kings and the Lord of Lords. So, because Christ is our benevolent King, it is an honor to be loyal and faithful to Him. Benevolent King. Hindi po siya cruel na hari. Hindi siya katulad ni Nero. Cruel, persecutor, killer of Christians. Is God na nagligtas po sa atin is very gentle King. Very benevolent King. Hindi lang na binibigyan tayo ng crown of life that we will reign with Him. He has given us the strength also to be faithful. So it's an honor to be loyal and faithful to Him. Nakapanood kayo ng mga films pag na makikita nyo ang allegiance ng isang yung bida, allegiance niya sa kanyang hari. Maghanga ka talaga. Handa siyang mamatay para sa kanyang hari. Di bali siyang mamatay basta ang hari niya ma-preserve. Grabe po yun. Because he considered it as a privilege, an honor to be loyal to the King of Kings or to the King. So mga kapatid, ito pong sabi ng verse, huwag niyong kalilimutan ito. Do not fear, little flock. Tayo po yun. Itong Smyrna, kunti lang sila. Mahirap lang po sila. They are little. Hindi lang na kunti lang sila. Materially, mahina sila. Pero sabi ng Panginoon, do not fear, little flock. For it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Para sa atin din po ito. Para yan sa mga apostles. Sinabi nila sa mga apostles. Sinabi yan across the board sa lahat ng mga tunay na mananampalataya. Maging matapat po tayo.
Oo nga, maaring padaanin tayo ng Panginoon sa beginning of sorrows. Yung as a woman, travailing in pain before the live birth. Baka padaanin tayo ng Panginoon dyan. Ha? So, huwag tayong matakot. Isang kagalakan sa Panginoon. Hindi po ito na napilitan ng Panginoon. Isang kagalakan sa Panginoon to give me the kingdom. Out of His eternal pleasure, He's trying to convey, He's trying to bestow ng kanyang benevolence sa atin. He's really a very benevolent King. He is very pleased to give us the kingdom. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan. Kung ngayon, kunting persecution pa lang, medyo natatakot ka na, marami ka ng mga sinasabi tungkol sa Panginoon na parang nagdududa ka. Now, I would suggest, pagbulay-bulayan mo ang kanyang ginawa doon sa Krus ng Kalbaryo. Kung paano na naghirap po siya para sa atin. And then, tingnan mo na we are not worthy of those. And yet, He loves us in spite of it. I believe kung talagang tinamaan ka ng kapangyarihan ng Ebanghelyo ng Panginoon Kristo, you would see it is a privilege. It's an honor. I would say this, not because I can do it, but because of God's grace. It's an honor to die for Christ. If God would make it as a privilege or would give me a privilege for that, ganun po dapat tayo. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. Our God is a God who will comfort. Let us be comforted through His Word. Thank you po. Maraming salamat sa mga nanood. Maraming salamat sa mga nananalangin at patuloy na nag-share with prayer and with care. God bless us all.